Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 3, talata 1 hanggang 8. Uulitin ko po, Roma, Kabanata 3, talata 1 hanggang 8. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Kung ganoon, ano ang kalamangan ng pagiging Hudyo? Ano ang pakinabang sa pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, sa mga Hudyo ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig bang sabihin oy, hindi na rin tapat ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Mananatiling tapat ang Diyos, maging sinungaling man ang lahat ng tao. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga salita'y kikilalanin kang matuwid. Kapag hinatulan ka, ika'y mananaig. Subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katwiran ng Diyos, masasabi ba natin ang Diyos ay di makatarungan dahil sa pagbubuhos niya ng puot? Nangangatwiran ako ayon sa pananaw ng tao. Huwag nawang mangyari. Kung hindi makatarungan ng Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Subalit maaaring may magsabi, kung dahil sa aking pagsisinungaling ay sumagana ang katotohanan ng Diyos at higit pa siyang niluluwalhati, bakit hinahatulan pa rin ako bilang isang makasalanan? Bakit hindi na lang natin sabihin, gumawa tayo ng masama upang magbunga ng mabuti? Iyan daw ang sinasabi natin, ayon sa paninirang puri sa atin ng iba. Nararapat lang ang parusa sa kanila. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to na kami nakapagtipon upang magsamba, makapagbigay, manalangin at makinig sa iyong salita at magkaroon kami ng fellowship sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ang kanilang mga pamilya na pagpalain mo rin, Panginoon, ng mga espiritual na pagpapala, maging pagpapala sa kalusugan ng katawan, maging pagpapala sa pinansyal, maging pagpapala sa mga emosyonal na mga bagay at mga bagay sa pagkakaroon ng kapayapaan sa pag-iisip. Salamat, Lord, at gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayon at maluwalhati ka sa aming mga buhay. Pagpalain niyo rin po ang aming bansa at lahat ng mga churches na nag-fellowship ngayon. Gabayan mo ng iyong banal na Espiritu, maging dito rin sa amin. In Jesus' name, Amen. So ang ating pong titulo sa ating sermon ay Makatarungan ang Diyos. Base sa Roma chapter 3 verses 1 to 8. Ngayon, mag-ano po tayo ulit ng background. Napakahalaga po malaman ano yung konteksto ng ating pinag-uusapan. Sumulat si Pablo sa sa isang church sa Roma, yung Christian community doon. Hindi pa siya nakapunta sa Rome, pero gusto niya pumunta para magkaroon ng partnership, maihayag niya ang salita ng Diyos sa Roma. Pero hindi lang po yun, para din maging kapartner sila sa Espanya. At makikita natin yun sa panghuling mga chapter, yung kanyang layunin na yon. Pero bago nun, ay linilinaw niya kung ano ang ebanghelyo. At napakahalaga nun sapagkat paano tayo magiging partner kung hindi tayo nagkakaisa sa ebanghelyo? Hindi pwede. Ganon rin po sa ating church community. Bago po tayo maging member, meron tayong review. Pinag-uusapan ano ba talaga yung ebanghelyo. So ito pong pag-aaral natin ay yung paghimay-himay po ng apostol na si Pablo itong ebanghelyo. At nagsimula siya doon sa ang ebanghelyo ay yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan
ng tao. At yung matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. Yan po ang nasa verse 16, 17. Yan ang pinaka-thesis statement kumbaga. No? Pinaka ilang mga salita na nagbibigay direksyon sa buong kasulatan niya. Na itong sulat na to ay isang liham pero napakaganda ng pagka-organisa sapagkat si Pablo po ay isang dalubhasa. Kumbaga ngayon ay siya ay PhD, doctoral level ng pagiging pariseyo at yung mga batas ng mga Hudyo. Ngunit nakakilala siya sa Panginoon at naintindihan niya ang pahayag ng Panginoon sa kanya na kanya rin naman pinapangaral at itong kanyang pinapangaral ay alam natin na kumpirma ng mga apostol din ni si Pedro at saka si Juan na kumpirma nila na pareho yung ebanghelyo nila. Ang pagkakaiba lang, ang misyon ni Pablo ay para sa mga hentil. Karamihang hentil. Siyempre nangaral din siya sa mga Hudyo. Nung chapter 1, pinaliwanag niya ang puot ng Diyos laban sa kasamaan. Kasama yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pero napakarami pang kasalanan po doon na binanggit niya. Ngayon, pagdating sa chapter 2 hanggang dito sa pag-uusapan natin, tinuon niya naman ang pansin sa mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, ang tingin nila, dahil nasa kanila si Moises, yung kanilang minana na kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ay sila ay espesyal. At sinasabi ni Pablo, totoo yan, ngunit para maging kapaki-pakinabang yung salita ng Diyos, kautusan, ay dapat sundin mo. Hindi sapat na alam mo yung kautusan, dapat sundin mo. Huwag kang magkaroon ng false confidence o self-righteousness. Tingin mo, anong self-righteousness? Tingin niya sa sarili niya, matuwid siya. Dahil tingin niya, mas mabuti siya kesa sa iba. Lalo na yung mga hentil. Ang sinasabi ni Pablo, lahat, yan po pagdating sa chapter 3, sa pagpatuloy natin, lahat nagkasala. Ngayon, alam natin yung katotohanan na yon, ngunit hinihimay ni Pablo ang pag-iisip ng Hudyo. Kaya itong pag-aaral natin ay ating dapat may appreciation tayo. Makikita natin paano mag-isip yung mga Hudyo noon at paano hinimay-himay ni Pablo tanggalin ang kanilang maling pananampalataya, maling akala na sila ay ligtas, maling akala na sila ay hindi huhusgahan ng Diyos. Ngayon, sinulat niya doon sa chapter 2. Ngayon sa chapter 3, may pahabol pa. Kasi dahil sa kanyang mga sinabi na ang hentil ay huhusgahan ng Panginoon, pati ang Hudyo huhusgahan ng Panginoon. Hahatulan. So nag-iisip tuloy yung iba na kung ganon, di ganito. Kung ganon, di ganito. Mamimiloso po. Ngayon, ginagawa ni Apostol Pablo, may estilo siya ng pagsusulat na alam kong iniisip mo, kaya sasagutin ko na ngayon. Bakit niya alam pag-iisip nila? Kasi kapwa Hudyo siya. Hindi lang siya kapwa Hudyo, siya yung mangangaral sa mga Hudyo. May doctoral level nga siya sa kanyang relihiyon. Ay napakataas yung kanyang antas. Kaya alam ko paano kayo mag-isip, kaya ito ngayon, sasabihin ko na anong akala ninyo at sasagutin ko na. Naroon po tayo ngayon sa pag-aaral natin. Okay? So may tatlo po dito. Kaya ang title natin, Makatarungan ng Diyos, sapagkat mamimiloso po sila at sasabihin, di ganon, hindi makatarungan ng Diyos. Dahil dito, dahil dito, dahil dito. Yan po ang sinasagot ni Pablo. At ma-apply din natin to kasi minsan, ang tao, kahit mali iyon, ginagawa. Parang gustong hatulan ng Diyos. Bakit di mo ako tinulungan? Bakit hindi mo sinagot panalangin ko? Ang tao humahatol sa Diyos minsan. Hindi tama yun, alam po natin. Pero hindi natin may tanggal dahil nga sa pagkabagsak ng tao sa kasalanan, ay pumasok din yon sa kanyang pag-iisip. No? Na dapat kung anong ipanalangin ko sa Diyos, dapat gawin niya. Parang Diyos tuloy yung utosan. Ano? Ba't di mo to ginawa? Ay hindi. Ginagawa mo yon pag ikaw bossing dun sa mas mababa sa iyo. O kung yung mga anak mo na
pinapakain mo ay hindi tumutulong sa bahay at nasa edad na dapat tumutulong, ay pwede mong gawin yon. Pero ang tao hindi pwedeng dapat lumaban sa Diyos. Pero sabihin na natin, ito kasi yung nagiging pag-iisip nila. So ang isa po dito ay, ang unang punto natin, ang katapatan ng Diyos. Ang katapatan ng Diyos. Babasahin po natin ang Roma chapter 3 verses 1 to 4. Ay pwede po gawin natin yung ginawa natin dati, na kayo po yung magbabasa. Ano po? Okay? So, simulan po natin. 1, 2, 3. Okay, salamat po sa pagbabasa. So ano po yung unang akusa na marahil o alam ni Pablo nasa isipan ng kapwa niya Hudyo? Parang ganito, kung tapat at matuwid ang Diyos at wala siyang kinikilingan, ay bakit niya hahatulan ang Hudyo? Di ba dapat hintil lang? Parang, paano na yung mga pangako ng Diyos noon? Tinatalikuran niya ba yon? Ayun. Kasi nga kung basahin niyo yung lumang tipan, pakibasa po yung lumang tipan. Simulan mo sa Genesis. Pag nasa bahay ka, ay sa isang araw, magsimula ka lang magbasa, maya-maya mapansin mo, ayaw mo nang tumigil sa ganda ng kwento. No? Pwede, kung gusto niyo po, maghahanap kami ng Bicol Bible. Mas mahirap lang basahin. Tagalog, may iba-ibang klaseng Tagalog. Kung gusto nyo English, no? Pero simulan po natin basahin. Iba po yung nagbabasa dun sa nakikinig lamang. No? Iba sa YouTube na lang daw nagbabasa, nakikinig. Maganda naman po yun. Yung iba sa atin, pampatulog natin. Yan ano? No? Ilang verses pa lang, tulog na tayo. Subukan nyo po. Pag di kayo makatulog, maghanap kayo sa YouTube ng babasahin lang yung Genesis o yung Genesis. So, alam ko may Tagalog din dyan, kung gusto nyo Tagalog. So, makikita mo sa lumang tipan ang pagpili ng Panginoon sa Israel. Pero bago pa man doon, pinili na sila sa kanilang ninuno na si Abraham, si Isaac, at si Jacob. At nangako ang Panginoon sa kanila na sila'y magiging tao ng Diyos. At alam po natin din ang propesiya, sila din yung pinili kung saan yung Mesyas ipapanganak na si Jesus. Kaya ang tingin nila sa sarili nila ay kung may uhusgahan man yung hintil at hindi kami. No? Kaya yun ang tanong. Kung gano'n, kung pareho pala nga hatulan, ang Hudyo pati yung hintil, pareho lang pala. Kasi sabi ni Pablo, itong hintil, sumusunod sa utos kahit hindi tuli. Tandaan natin, yung tuli or circumcision ay isang tanda na ikaw ay kasapi sa Israel noon. Tao ka ng Diyos, parang ganon. Kaya mahalaga sa Hudyo yon, isang palatandaan yon, nakasapi ka sa mga tauhan ng Diyos. Kaya pinagmamalaki nila yon. Sabi ni Pablo na ikaw na tuli pero hindi ka sumusunod sa kautusan, ito namang hintil, hindi tuli pero sumusunod, sinong mas maayos sa inyo? Ang sinasabi ni Pablo, yung hintil na sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya ang sagot, kung ganon, di ano pa ang kalamangan ng pagiging Hudyo? Ano ang pakinabang sa pagiging tuli? Kaya po yan ang ibig sabihin yan, no? Kaya kailangan maintindihan natin yung konteksto. Sinagot ni Pablo, napakarami. Una sa lahat, sa mga Hudyo ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos. Ayun na po yung kautusan. No? Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila?
Ibig sabihin, mga Hudyo na hindi naging tapat. Ang ibig bang sabihin nooy, hindi na rin tapat ang Diyos? Paano kung hindi sumunod nga sa utos ang ilang mga Hudyo o kahit maraming Hudyo, tapat pa rin ba ang Diyos? Ang sagot ni Pablo, oo. Okay? Huwag nawang mangyari na hindi maging tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kaya pagdating po sa chapter 9, 10, 11, ipapaliwanag din ni Pablo ang plano ng Panginoon sa mga Hudyo. Kasi hindi lahat ng Hudyo, maraming Hudyo, hindi nanalig kay Kristo. Hindi nanalig sa Ebanghelyo. So ano na ngayon mangyayari? So ipapaliwanag ni Pablo ang plano ng Diyos diyan. Pero dito, ang usapan dito ay patungkol sa pagiging tapat ang Diyos. So sabi niya sa verse 4, huwag nawang mangyari, mananatiling tapat ang Diyos, maging sinungaling man ang lahat ng tao. Po napaka makapangyarihang salita yon. Galing din yan sa lumang tipan na ang kasinungalingan ng tao. Alam niyo po ba na isa yan sa mga unang kasalanan ng sanggol, naging bata, musmus pala, tapos isa sa unang kasalanan niyan ay kasinungalingan. No? Hindi mo na kailangan turuan magsinungaling ang bata, kailangan turuan mo gumawa ng maayos. Kasi natural ang kalikuan, natural. Natural dahil sa kasalanan ni Adan, naging parte ng ating kalikasan. Kaya parang natural magkasala. No? Likas na makasalanan ang tao. Kaya yun po na yung kalikuan na yon, nandyan na yan. Kaya pag sinabing lahat ay sinungaling, kasama ka doon, kasama ako doon. Kaya yan ang isang linalabanan natin sa ngalan ni Jesus. Amen? Linalabanan mo ba yun o sanay ka pa rin magsinungaling? No? Minsan kasalanan yan. No? Kaya sabi, huwag nawa maging mangyari, manatiling tapat ang Diyos, maging sinungaling man ang tao. Ano ibig sabihin dito ng sinungaling? Hindi lang sinungaling na hindi totoo yung sinabi. Ibig sabihin, hindi tumutupad sa pangako. Okay, malinaw? Kasi ang Diyos may pangako sa Israel, tutuparin niya yon. Tinutupad niya na nga dahil kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo. Ang ibig sabihin nito ng kasinungalingan ng tao ay hindi lamang yung pagsisinungaling na nagsasabi ng hindi totoo, kundi yung may sinabi kang pangako, hindi mo tinupad. No. Kaya po, iyan po yung iingatan natin bago magsabi ng oo, pag-iisipan ko muna. No? Amen ba? Oy, punta ka sa Sabado. May pakain ako, birthday ko. Tapos sabi mo, oo, para matahimik lang yung nag-iimbita. Tapos di ka sisipot. O, sinadya mo yon. Kasinungalingan ba yon? Opo, kasinungalingan yun. Sabihin mo na lang, naku brad, di ako pwede, ganito na lang. Pasya lang kita, ako na magdadala ng pansit. Mas maging tapat ka na lang. Bawi na lang ako pero hindi ako pwede Sabado. Kasi may lakad na ako, hindi ko pwede atrasan yung lakad ko. Kahit na magpilit siya, tayuan mo lang. Maghina na kita siya ngayon, pero pagdating ng pagkita nyo, ay mapapaano mo naman. Kaysa naman yung hindi ka sumipot, nagdagdag siya ng handa kasi alam niyang matakaw ka, ginastosan niya yon, alam niya yung paborito mo, ginawa niya pa yon, tapos hindi ka sumipot. Maliit na bagay, pero kasinungalingan. Tama? Amen? Tama na, ha? Tayong mga anak ng Diyos, mas maganda maging tapat. Kung nagsinungaling ka man, Lord, sorry, patawarin niyo po ako. No, ayoko na pong ulitin. Tapos babantayan na natin ang ating pag-iisip at pananalita. No? At kung naka-oo ka, tapos talagang may nangyari hindi ka makapunta, maging tapat ka lang, honest ka. Pero kailangan humingi ka ng paumanhin. Tama po ba? O kasi nagsabi ka, pero talagang may nangyari naman, magpaumanhin ka na lang na hindi ka makapunta. Kesa naman yung wag ka na lang magsabi. Tapos saka ka na lang mag-i-explic ka pagkatapos.
Mas maganda, bago pa yon. Sabi mo, ay, may nangyari, hindi ko kaya makarating dyan. No? Kahit humabol, hindi ko kakayanin kasi manggagaling ako sa Ligaspi. No? Diretsuhan na kasi hindi ka nagsisinungaling. No? Kaya ako ginawang ehemple yon kasi sanay ang Pinoy sa ganon. Ano? No, punta ka sa church. Sinungaling. Ngayon, binanggit lumang tipa na sa iyong mga salita ay kikilalanin kang matuwid. Kapag hinatulan ka, ikay mananaig. Sa Panginoon ito. No, sa iyong mga salita, kikilalanin kang matuwid. Okay? Kapag hinatulan ka, sino? Ng tao. Kasi ang tao mahilig maghatol sa Diyos. Ikay mananaig. So, yung unang tanong po yun. Ano? Yun ang unang tanong na kung tapat ang Diyos, tinalikuran niya ba yung kanyang mga pangako? Sa mga Hudyo, sabi niya, hindi. Mapapansin natin sa teksto na yung kabaliktaran. Ano yung kabaliktaran? Ang Diyos ay matuwid, ang tao ay sinungaling. Ang Diyos ay tapat, ang mga tao hindi tumutupad sa kanilang mga sinabi. No, ibig sabihin, nangyari na sa atin yan. Nagkasala na tayo yan. Kaya magkaiba ang Diyos at saka sa atin. Doon naman dinidiin ni Pablo. Kaya niya dinidiin ito kasi papaliwanag niya na walang makatwiran sa mga tao. Ang kailangan natin ay si Jesus. Para tayo'y mapatawad, para tayo'y ituwid. No? Kaya nakitang-kita natin yung kabaliktaran ng kanyang sinasabi, yung pagkakaiba ng tao at ng Diyos. Ang pangalawang punto po ay katulad ng ating titulo, Makatarungan ng Diyos. Basahin po natin ang Roma chapter 3 verses 5 to 6. Kayo po ulit, pakilakasan lang. 1, 2, 3. Salamat po. Ngayon, ano yung pangalawang ano yung nanditong mga tanong? Nakalagay naman po dyan, no? Subalit kung ang ating kasamaan ay nagpapatibay sa katwiran ng Diyos, masasabi natin ang Diyos ay di makatarungan dahil sa pagbuhos niya ng puot. Sabi ni Pablo, ako'y nangangatiwiran lang sa pananaw ng tao. Ibig sabihin niya, alam ko paano kayo mag-isip. Kaya sinasabi ko to. So parang ganito, kung ang aking kalikuan o kasamaan ay nakikita yung pagkakaiba na ang Diyos matuwid, ako'y masama. Kung yung pala, di naluluwalhati ang Diyos sa kasamaan ko. Di bakit niya ako hatulan? Siya naman naluluwalhati sa kasamaan ko. Tingnan mo, pilosopo talaga sama ng pag-iisip nito Gusto niya pang sabihin na okay lang na makasalanan ako dahil naluluwalhati naman ng Diyos kasi nakikita yung pagkakaiba ng tao sa Diyos. Di na itataas siya. Tayo'y na ibababa. Di okay lang. Hala. Liko Likong pag-iisip No, parang ngayon, no? May mga ganun, liko mag-iisip Ano sabihin ng iba? Si Solomon nga, daan-daan ng asawa, ako dalawa lang. Liko. Iba yung bagong tipan doon sa batayan doon sa lumang tipan. No? Ilan sa inyo nagsabi na nun? Siyempre, huwag nyo aminin dito. Baka malaman namin. No? Pero sa Lord, magsisi na lang tayo sa Panginoon. No? Ito, may kalikuan ang pag-iisip. Huwag nawang mangyari. So, sinasabi lang ni Pablo na hindi, tapat ang Diyos. Hindi dahil makasalanan ka at makatarungan ng Diyos o matuwid ang Diyos yan ay okay lang.
na ipagpatuloy mo. Sabi ni Pablo, hindi. Hindi ganun mag-isip. No? Yung argumentong yan ay hindi pwede. Kung hindi huhusgahan ng Diyos ang kasalanan dahil ipinapakita ng kanyang paghahatol ang pagiging matuwid niya, edi hindi siya makakapagusga. Kung hindi hahatulan ng Diyos ang makasalanan, paano pa siya magiging tapat na maghuhukom, na judge? Siya ay isang judge, no, ng mundo. Kaya sinasabi ni Pablo, hindi totoo yung sinasabi mo. Okay? Ang pangatlong punto natin ay huwag maghanap ng butas para magkasala. Kumbaga sa English, no excuse to sin. No? Pangatlong tanong na po tayo, papunta. No? Babasahin po natin Roma chapter 3 verses 7 to 8. At babasahin niyo po ulit para matulungan niyo ako. 1, 2, 3. Ngayon. Ito naman, linagyan lang ng medyo detalye base dun sa unang binasa natin. Ito, dinagdag yung detalye ng pagsisinungaling. Ano? So, subalit, maaring may magsabi, maaring may magsabi, pwedeng nag-iisip yung ilan sa inyo nito, kung dahil sa aking kasinungalingan, so hindi lang kasalanan na general, kasinungalingan, ay sumasagana ang katotohanan ng Diyos, ay higit pa siyang naluluwalhati, bakit hinahatulan pa rin ako bilang isang makasalanan? Bakit hindi na lang natin sabihin, gumawa tayo ng masama upang magbunga ng mabuti? Ayan, nako. Gumawa na lang tayo ng masama para magbunga ng mabuti. Malabo yung kaisipan na to. Iyan daw ang sinasabi natin ayon sa paninirang puri sa atin ng iba. Nararapat lang ang parusa sa kanila. Anong ibig sabihin ni Pablo dito? May nagchichismi sa kanya na sinasabi, ito nga tinuturo ni Pablo o na yung ating kasinungalingan ay naluluwalhati ang Diyos. Kaya bakit tayo hatulan ng Diyos? Kasi kasalanan naman natin ay naluluwalhati ang Panginoon. Hindi naman sa naluluwalhati ang ibig sabihin nakikita yung pagkakaiba ng Diyos na tapat sa tao. Yun lang ang tinuturo ni Pablo. Pero linalagay sa bibig niya. Anong ibig sabihin linalagay sa bibig? Mali ang pagrepresenta kay Pablo. Kasama yan sa mga naninira. No? Halimbawa, pag may narinig kayo, si Pastor Ed nagtuturo na okay lang maglasing, mali yun. Ang sinasabi ko, hindi ko masasabing kasalanan ang uminom, pero ang pag-abuso ng pag-inom ay kasalanan, yung maglasing. Malinaw po ba yun? Yun ang kalinawan natin. Pero pag sinabi natin na, pag may nagsabi ng ganon, ibig sabihin nagay nila ang salitang yon sa bibig ko na wala naman sa bibig ko. Ni minsan hindi ko yun naturo sa inyo, ilang taon na yung ilan sa inyo dito. No? Huwag aabusuhin ang alak. Pag hindi mo kaya, dahil ang isa nagiging 10, ay huwag ka nang uminom kasi yung isa nagiging 10. Pero kung ikaw ay parang yung mga, alam niyo po, sa maraming parte ng Europa, ang halimbawa ng isang beer ay kasama lang yan sa pagkain, parang soft drinks. No? Panulak lang yan at pampainit ng katawan. Dito kasi sa atin, pag sinabing inom, ay yung hanggang umaga kasi sa patay umiinom Hanggat hindi yata bumangon yung patay, hindi titigil yung iba uminom. Yan ang kasi pag sinabi natin inom, yan ang naiisip natin. No? Di yun ang tinuturo natin na pakalasing kayo. Ngayon si Pablo, ganun din, may linalagay sa bibig niya. Sabi niya, hindi ito tama. At mahusgahan na sila ng Panginoon. Nararapat silang pasparusahan ng Panginoon.
Ganun na rin lang sasabihin ko. Kung may naglalagay sa bibig ko nang hindi ko tinuturo, ay bahala na si Lord magdisiplina sa kanila. No, balik tayo po dito, no? Kung ang aking kasinungalingan ay natataas ang ngalan ng Panginoon, nayahayag na mas matinding kalwalatian at katotohanan ng Diyos, bakit ako kailangan natulang bilang makasalanat? Bakit? Sinagot na ni Pablo to. Ang Diyos ay matuwid. Kailangan hatulan niya ang lahat ng kasalanan. At papakita niya na ang kaligtasan lamang dahil sa dami ng kasinungalingan na nating nasabi. Kung kailangan hatulan tayo, ay talagang makasalanan tayo, ang ating kapatawaran ay mahanap natin sa Panginoong Yesus. At kaya yan ay mabuting balita. Mabuti para sa ating mga makasalanan. Kaya yan po ang ating sineselebrar tuwing linggo na tayo umaawit sa Kanya, tayo nagpapasalamat. Ang araw-araw na dapat pasasalamat natin sa Panginoon ay hindi yung pagkain. Nag-pray ka ba? Ay, opo, parati ako nagpipray. Yung pala sa pagkain lang. Salamat Lord sa pagkain, salamat sa pagpapala, palakasin mo kami sa pagkain. Nagpipray daw siya araw-araw. Praise God naman, nagpipray ka. Pero ang inaano po dito ay, pasalamatan natin ang kaligtasan natin kay Kristo araw-araw. Sa pagkagising at bago matulog. Salamat, Panginoon, sa iyong paghihirap noon, sa iyong pagkamatay at pagkabuhay. At dahil doon, ako ay linigtas mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ako ay kinuha mo mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Binabago niyo ako, Panginoon, araw-araw. Minsan lang iba sa atin mabagal magbago, pero binabago pa rin. Hallelujah. God is good. Purihin ang Panginoon every day. Alam niyo po, gagaan ang buhay ninyo. Imbis na nagrereklamo kayo ng napakarami, ay nagpapasalamat kayo, magiging malinaw ang iyong pag-iisip. Kasi mahilig magreklamo, hindi malinaw ang pag-iisip. Hindi niya na iniisip yung, anong pwedeng solusyon kaya? Imbis na magsisi, sabihin na, Lord, paano po Panginoon? At doon tayo nagbibigyan ng Panginoon ng pagkakaintindi kasi malinaw ang ating pag-iisip. Pero pag araw-araw may dinadamdam ka, mabigat ang buhay. Napakabigat ng buhay. Gaano kabigat ang buhay? Ang hirap ng ngumiti pag marami kang dinadamdam. Bakit mahirap ngumiti? Marami kasing duminyito nakasabit sa iyong labi. Mga maliliit na demonyo. Ganyan kaliliit yan, tapos nakasabit dyan. Pinababagsak kang. Joke lang yon, di yun totoo, ha? Joke lang yon. Kaya minsan iba, ang hirap ngumiti. Imbis na pag natuto tayo magpasalamat, kahit mahirap ang buhay, ay napapangiti ka. Salamat, Lord. Ako'y bumagsak man, di pa rin ako patay. Kumbaga, ako'y nakakabangon pa rin. Hindi lang physical, pero spiritual din. Salamat, Lord. Sa iyong banal na espiritu. Ngayon, paulit-ulit si Pablo, pero kailangan sagutin niya yung mga tanong na nasa isip nila. Pagsasabuhay, number 1, itayo natin ang kasiguruhan kay Kristo at hindi sa ating sariling kaayusan. Kung tayo man ay magkasala, aminin ang kasalanan kay Jesucristo at tanggapin ang kanyang kapatawaran. Ang buhay natin sa Kanya ay tungkol sa Kanya, hindi tungkol sa kabutihan natin. Lagi at magpatuloy tayo magtiwala sa Kanya. Hindi ibig sabihin huwag kang gumawa ng mabuti. Ibig sabihin lang yung kabutihang ginagawa natin, hindi yan ang nagliligtas sa atin. Yan ay resulta lamang dahil sa biyaya ng Panginoon.
Yan ay ginagawa natin dahil tayo'y na kay Kristo. Hindi dahil para tanggapin tayo ni Kristo. Gagawa ka ng mabuti para tanggapin ako ni Kristo. Hindi ginagawa natin dahil kay Kristo. Dahil tayo na kay Kristo, kaya natin nagagawa yun. No? Patatagin natin ang kasiguruhan na kay Kristo ang kaligtasan. Buti na lang. Kasi kung ayon sa atin, bagsak tayong lahat. Kung sa exam walang pumasa. No, di ba nangyari yun sa mga teacher? Anong teacher? Anong ginagagawin mo kung lahat bumagsak? No, isa, pwedeng bagsak mo lahat. Yung isa naman, bigyan ko pa kayo ng isa pang chance. Yung isa naman dahil lang sa biyaya ng teacher. Hindi dahil sa pumasa ka, sa biyaya lang ng teacher. Sige na nga. Pero aralin nyo uli, Okay? Basta matandaan nyo uli, sige na nga. No. Tayo dahil sa biyaya ng Panginoon, sinagot niya na ang atraso natin. No? Pangalawa, tigilan natin ang mga pag-aakusa sa Diyos. Ang ating tikom na hinanakit sa Kanya ay binababala, ngunit katulad ng hukumang binabanggit sa mga talata. Wala tayong karapatang akusahan at tanungin ang Diyos ng laban sa Kanya dahil sa mga kawalan, kabiguan, katagalan ng pag-aantay o panalangin wala pang tugon na tila ba meron siyang dapat ipaliwanag sa atin. Panginoon, bakit wala pa ito? Alam natin na siya ay makapangyarihan at ayon sa Kanyang kalooban niya, binibigay ang pagpapala sa atin. Ayon sa Kanyang kalooban. May mga pinag-pray po ako 10 taon bago nasagot. Anong gagawin ko? Ay sige lang mag-pray. Nagtitiwala sa Panginoon sa Kanyang panahon at paraan. Sabi nga po ng isang mananampalataya, nanalangin siya sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng sasakyan para hindi na ako mabasa ng ulan. Sinagot siya, sa isang araw lang may nagbigay sa kanya ng malaking payong. Yon ang sagot ng Panginoon sa kanyang panalangin. Iba, gusto magkaroon ng sasakyan kagad. Alam niyo bang magastos mag-maintain ng sasakyan? Tuwing may sira yan, 10,000 minsan, 5,000 kagad. Pag hindi pa panahon, huwag pilitin, huwag mainggit. Buti pa sila may sasakyan. Ako tricycle lamang. Eh nakakarating ka pa naman sa point A to point B. No? Amen? Magastos yan, kala mo. Kaya matalino po yung isa kong kakilala. Siya ay medyo may kabinataan na, lampas-lampas na, 30 na, wala pang asawa. Sabi ko, ba't wala ka pang girlfriend na mapapangasawa? Sabi niya, sa budget ko, mapipili lang ako sa kotse o girlfriend. Kasi pareho ang gastos, sabi niya. Grabe ang gastos niya sa kotse. Pag dinagdag niya pa ang girlfriend, hindi kasya. Kaya maghihintay na lang yan. Kasi gusto niya, may sasakyan siya. Pagkatapos ng mga 2 taon, nagkita kami uli. Sabi niya, pag milyonaryo na ako, saka ako magkaka-girlfriend. 1 milyon lang para may pang-kotse, may pang-girlfriend. Nung nagkita kami, sabi mo sa akin, milyonaryo ka na ba? Hindi pa. Ay bakit ka may girlfriend? Mag-aasawa ka na nga. Sabi niya, 2 kasi kotse niya. Sabi ko, may katuwiran ka din naman pala. Okay, may katalinuhan ka. Mabuti ang Panginoon. Amen. Pero wag tayong mag-akusa sa Diyos. Bakit wala pa? Bakit wala pa? Minsan iba ang sagot niya. Minsan sa ibang panahon, sa ibang paraan. Minsan ang panalangin, Lord, pagkasyahin mo ang aking kinikita. At purihin ang Panginoon kung kasya. Huwag ka lang magastos. At minsan ang pagpapala ng Diyos, minsan ay wala kang sakit, kaya kasya. Pwedeng tumaas ang kita mo, grabe naman ang gastos mo sa gamot, nauubos din.
Kaya iba-iba ang paraan ng Panginoon sa pagsagot ng panalangin. Hindi siya katulad ng tao magmaisip, mas mataas ang kanyang pag-iisip kaysa sa atin. Kaya walang mag-aakusa sa Panginoon. Ang kailangan ay magtiwala sa Diyos. God is good. Pangatlo, wag nating abusuhin ang kanyang biyaya. Ay, maluluwalhati naman ng Lord sa kasalanan ko. Ay, tumigil ka. Ang tunay na biyaya ay nagpapababa ng kalooban at bumabago ng pagkatao. Hindi ito permiso gumawa ng kasalanan. No? Hindi permiso. Dahil may biyaya ang Diyos, tayo magpapatuloy sa kasalanan. Hindi po permiso ang biyaya ng Diyos na magpatuloy tayo sa kasalanan natin. Lalabanan natin yan hanggat tayo'y buhay. Pag hindi ka na lumalaban, malamang ikay patay. Patay physically, wala nang laban. Nasa Kanya ka na. Kung hindi ka man lumalaban na ikaw'y buhay pa, ibig sabihin sa spiritual ay mukhang patay ka. O kung hindi man, dahil hindi ka nagpapalakas ng spiritual mong pagkatao, hindi ka sumasamba, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka nakipag-fellowship, hindi ka tumatatag, kaya napakahina ng iyong paglaban sa mga tukso. At tayo matutokso. Hindi yan mawawala. Matutokso kang magchismis, matutokso kang manira, matutokso kang mainggit, matutokso kang magsinungaling, matutokso ka sa babae, matutokso ka sa lalaki. Ano ang dapat sa espiritual na pananaw ay patatagin natin ang ating sarili. Huwag natin abusuhin ang kanyang biyaya. Kung tayo magkasala, huwag na magrason. Huwag na magbigay ng dahilan. No? Tao lang ako eh. Oo nga, kaya nga nag-aaral tayo. Yung pagkatao natin nagdadala sa kasalanan. Kaya nga may Jesus tayo eh. At may banal na espiritu eh. Kung aralin mo, mapapatatag ka dyan. Tandaan po natin ang biyaya niya kay Kristo Jesus. Kanyang pagkamatay, pagkabuhay muli. At tayo mananampalataya sa Kanya, nananalig tayo, na pinapatawad niya ang kasalanan natin. Ngunit pagkatapos noon, dapat patuloy ang pagsisisi ng kasalanan at pagbabago natin ay panghabang buhay hanggat mamatay tayo. Pati si Lolo nga, nasa hospital na. No? Gusto pang hawakan ang mga nurses eh. Lolo na yan eh. Pamatay na yan eh. Magpapaalam na. No? Ibig sabihin, habang buhay kang matutokso. Malinaw po ba? Oo. Kaya sabi mo, Lolo, magsisi ka na ng kasalanan mo. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin mag-isip. Ang dumi pa rin. No? Maglinis ka na po ng pag-iisip. Tanggapin mo ang kapatawaran ni Jesus at itutok mo yung pag-iisip sa Kanyang salita. God is good. Ito naman po ay tula na isinalin, hindi pala isinalin, inadapt ni Pastor Nick mula doon sa English na ginawa kong tula. Ang salita niya ay makatwiran. Mayroon bang halaga ang lumang kasunduan kung ang katwiran malayo sa katotohanan? Pagiging Hudyo ba ay mayroong pakinabang kung ang kautusan lang ang babatayan? Sa kalinilangay ibinigay ang salita ng buhay. Kautusan ang pakay, sa kanila'y maging gabay. Ginawa namang dahilan, magpatuloy sa kasalanan, pag-uhusga daw sa kanila, di makatarungan. Ang kasinungalingan, Diyos daw ang nakikinabang. Nahayag daw naman, kabutihan niya't kaluwalhatian. Sa kabila ng kasalanan, sila naman ang hinirang. Diyos di tapat sa kasunduan, pag sila'y pinarusahan. Ang Diyos ay di nagbabago. Kaisipan niya ay di nalilito. Katapatan niya ay sigurado kahit makalimot ang tao. Pag-ibig niya ang totoo, biyaya niya laging husto.
Lahat ay pwedeng magbago kung sa Kanya ay susuko. Salita niya ay makatwiran, hayag na katotohanan. Hindi kayang akusahan o wasakin ninuman. Sa Kanya ka manampalataya, sa Kanya ka magtiwala. Pangakong gantimpala, luwalhating hindi nawawala. Tayo po'y lahat ay tumayo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat sa pagkakaintindi na itong aming nabasa na si Pablo, yung apostol, ay sinagot ang mga nasa isip ng kanyang kausap. Na marahil iniisip ng ibang mga Hudyo na pinadalahan niya ng liham. Ang aming naintindihan, maraming sasabihin ng tao, hahatulan ka ng tao, ngunit malinaw ikaw ay tapat, ang iyong salita ay tapat. Kaya kami po ay patuloy na magtitiwala, mananalig at mananampalataya na ikaw ang Diyos at si Kristo ang aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ang banal na Espiritu aming gabay sa iyong salita na aming liwanag, panghabang buhay, pang-araw-araw. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say,